Sa susunod na 3 araw pagaganapin ang laban kaya naisip ni Ishimatsu na bumalik muna sa Chiba upang ipamalita ang kanyang pagkapanalo. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng nagtitiliang kababaihan pero hindi dahil sa kanya kundi sa gwapong si Takeshi. Habang nasa biyahe ay napag-usapan ng magkapatid ang tungkol sa boomerang hook ni Ryuji pero para kay Takeshi ay hindi siya nababahala doon. Samantala, bago umuwi sina Ryuji ay nakita nito si Shinitora kaya sinabi niya sa kanyang ate na may gagawin lang siya saglit. Kinausap niya si Shinitora upang itanong kung bakit hindi nito ginamit noon ang Rolling Thunder, at doon niya nalaman na para kay Shinitora ay laro lang ang boxing noon at paraan lang yun nito para matakasan ang kendo. Isa pa ay nais umano nitong makalaban ay ang totoong boksingero tulad ni Jun Kenzaki at hindi ng mga ordinaryo lang na mabilis niya lang matalo. Inamin din ni Shinitora na nakapagpabuhay rin si Ryuji sa kanyang fighting spirit dahil sa napanood niya sa mga laban nito. Kaya ngayon, desidido si Shinitora na ipakita kay Ryuji ang kanyang determinasyon na manalo sa Champion Carnival. Bago umalis si Shinitora ay pinasalamatan ito ni Ryuji dahil pumayag itong makipag-usap at ngayon ay alam na ni Ryuji ang totoo. Boomerang hook laban sa Rolling Thunder, sino kaya ang magwawagi? Samantala, nagkita sina Napoleon at Scorpion upang pag-usapan ang tungkol sa gaganaping World Youth Boxing Championship. Tinanong ni Scorpion kung sino sa tingin ni Napoleon ang magiging matinding kalaban at sinabi ang tungkol sa balak na pag-iimbita sa France bilang parte ng plano. Maya-maya pa ay nalipat kay Jun ang usapan at nagulat si Scorpion nang malaman na nakita na iyon ni Napoleon, ngunit, mas nagulat ito nang malaman na si Black Shaft ay pupunta rin sa Japan. Nang makauwi si Ishimatsu sa kanila ay binati siya ng mga bata sa pagkapanalo niya kaya ipinangako niyang siya ang magkakamit ng tropeyo para sa mga ito. Biglang dumating doon ang maniningil ng utang at dahil matagal nang hindi nakakabayad ang kanyang ina ay itinulak na iyon ng lalaki bagay na ikinagalit ni Ishimatsu. Ipinangako niya sa lalaki na babayaran ito oras na manalo siya sa World Championship pero tinawanan lang siya nito. Gayunpaman sumang-ayon na lang ito sa kanya nang sabihin niyang seryoso siya sa kanyang sinabi. Dahil sa pag-iisip ay pumunta muna si Ishimatsu sa may dagat upang makapag-isip-isip nang bigla siyang mapatrouble sa isang grupo ng mga kalalakihan. Nakipagsuntukan siya sa mga ito pero bigla siyang pinalo ng isang lalaki sa ulo hanggang sa mapagtulungan na siya ng mga ito. Nang akma na siyang sasaktan muli ng pinuno ng grupo ay may biglang dumating na lalaki na siyang tumulong sa kanya. Siya ang kampiyon sa youth wrestling ng Japan na si Yuji Nagata. Nang mapatakbo ang grupo sa takot ay nag-usap na muna ang dalawa at sa huli ay nangako si Ishimatsu kay Nagata na ipapanalo niya ang laban kaya nang paalis na siya ay nagbigay saludo si Nagata sa kanya. Samantala, habang kumakain ay sinabi ni Kiko kay Ryuji na laman na ng balita sa buong bansa ang tungkol sa semifinals ng Champion Carnival, kaya ibig sabihin ay maaaring makita sila ng kanilang ina sa telebisyon. Dahil doon ay agad na nag-exercise si Ryuji habang iniisip na kailangan niyang galingan para sa kanyang ina. Sa lobby ng hotel, nagulat si Shinitora nang makita nito ang kapatid na si Futaba. Pinakiusapan siya nito na tumigil na sa pagboboxing kung ginagawa niya lang iyon dahil galit siya sa kanilang ama. Inamin ni Shinitora na iyon nga ang dahilan noong una siyang magsimula sa boxing pero iba na umano ngayon dahil sa kakaibang pakiramdam niya tuwing nasa loob siya ng ring. Samantala, nagpaalam na si Ishimatsu sa kanyang ina para bumalik na muli sa Tokyo at laking gulat niya nang pabaunan siya nito ng pera. Naiyak na lang si Ishimatsu at nangakong ipapanalo niya ang laban upang maranasan na ng kanyang ina at mga kapatid ang maginhawang buhay. Bukas na ang laban at bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang hangarin sa buhay kaya nais ng mga ito na maipanalo ang laban. Kinabukasan pumili na ang 4 ng kanilang makakalaban sa pamamagitan ng pagbunot. Si Ishimatsu laban kay Takeshi habang sa second match naman ay si Ryuji laban kay Shinitora. Samantala, kasalukuyang nasa eroplano pa si Black Shaft papunta sa Tokyo at iniisip na wala na siyang makikitang boksingero na mas magaling pa kay Jun dahil sa liit umano ng isla. Habang nagwa-warm up si Ishimatsu ay pinayuhan ito ni Kiko na maging alerto kay Takeshi kaya sinabi nito na ipapanalo niya ang laban para makaharap niya si Ryuji sa finals. Inabangan talaga ni Takeshi si Shinitora upang sabihin na mukhang umaayon sa kanya ang tadhana sapagkat iniadya umano na silang dalawa ang magkaharap sa finals. Ngunit, sinabi ni Shinitora na si Ishimatsu na ang pinakamalakas na makakalaban ni Takeshi kaya posibleng matalo ito laban doon kaya natigilan na lang si Takeshi sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagsisimula ng unang match para sa semifinals habang abala naman si Ryuji sa pagpapractice para sa laban nila ni Shinitora. Ngunit biglang ibinalita sa kanya ang kasalukuyang nangyayari sa laban ni Ishimatsu. Sugatan na ito habang wala pa ni isang suntok nito ang tumatama kay Takeshi.
Gayunpaman pilit pa ring lumalaban si Ishimatsu hanggang sa matapos na ang round. Habang nakabreak ay gulat na gulat si Takeshi nang sabihin ng kanyang ate ang tungkol sa gagawin sanang pag-atake ni Ishimatsu kung hindi lang tumunog ang bell. Baka sa dibdib niya ang hindi natuloy na pagsuntok ni Ishimatsu na diretso sana sa panga niya. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Takeshi na pabagsakin na si Ishimatsu sa susunod na round. Sa pagsisimula ng second round ay mapapansin ang panghihina ni Ishimatsu, ngunit patuloy pa rin itong lumalaban hanggang sa muli na naman siyang mapabagsak ni Takeshi. Gayunpaman nang maalala nito ang kanyang pamilya ay agad itong tumayo hanggang sa magawa niya ng masapulan ang mukha ni Takeshi. Dahil doon ay hindi na siya tinigilan ni Takeshi sa pagsuntok hanggang sa tumalsik na ang kanyang dugo sa mga manunood. Habang nagpapatuloy ang laban ay biglang tinanong ni Kiko si Ryuji kung napansin ba nitong ginamit ni Shinitora ang kanan nitong kamay pero sinabi ni Ryuji na kaliwa ang ginagamit niyon kahit nang bumunot sila ng kanilang makakalaban. Para kay Kiko, marahil ang sikreto ni Shinitora para sa Rolling Thunder ay ang kanan nitong kamay. Samantala, sa pangatlong pagkakataon ay napabagsak muli ni Takeshi si Ishimatsu ngunit nagpatuloy pa rin ang laban hanggang sa nagtaka na si Takeshi kung bakit hindi pa tuluyang natatalo si Ishimatsu. Dahil doon ay ibinigay niya ang kanyang huling suntok sa nanghihinang si Ishimatsu bagay na nagpalipad dito pataas pero nanatili pa rin itong nakatayo. Sa pagnanais na mapabagsak na ay sinuntok muli ni Takeshi si Ishimatsu at ginamit rin ito ang kanyang siko bilang pandaraya bagay na hindi napansin ng referee. Sa sunod-sunod na pagsuntok ni Takeshi ay hindi niya namalaya na nakalapat na siya sa gilid ng ring. Nang sabay na sumuntok ang dalawa ay doon na tuluyang bumagsak si Ishimatsu kaya sa huli ay si Takeshi ang nanalo kaya ibig sabihin ay pasok na ito sa finals. Kahit nanghihina ay pinasalamatan pa rin ni Ishimatsu si Kiko dahil sa pagtulong nito sa kanya. Galit na galit ang magkapatid dahil sa pandaraya ni Takeshi kaya sinabi ni Ryuji na siguradong tatalunan niya ito sa finals. Dahil sa malubhang kalagayan ay dinala si Ishimatsu sa ospital, ngunit nang dalawin iyon ng magkapatid ay nadismaya si Kiko dahil nagawa pa talaga ni Ishimatsu na magkagusto sa nurse sa kabila ng sitwasyon nito kaya tinamaan ito kay Kiko. Dahil doon ay nagseryoso na si Ishimatsu at sinabi kay Ryuji na huwag itong magpapatalo kaya nangako ito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Maya-maya pa ay sinimula na ang pangalawang match ng Champion Carnival kaya ang lahat ng manunood ay nagsisigawan dahil nasa sabik na ang mga itong malaman kung sino ang maglalaban sa finals. Hindi maipagkakaila na talagang malakas ang Rolling Thunder ni Shinitora kaya pinaalalahanan ni Kiko ang kapatid. Sa pagsisimula ng round 1 ay agresibong sumugod si Ryuji pero ang lahat ng kanyang suntok ay nagagawang iwasan ni Shinitora, at nang ito na ang sumuntok pabalik ay agad nitong nasapulan si Ryuji. Habang nasa ospital ay pinapanood ni Ishimatsu ang laban ng dalawa, at maging ang kapatid at ama ni Shinitora ay nanunood din. Kendo ang pilit itinuturo noon ng ama ni Shinitora upang maging tagapagmana o mano ito ng pamilya pero hindi iyon gusto ni Shinitora. Tumunog na ang bell na siyang hudyat ng pagtatapos ng unang round at para kina Helga ay walang tiyansa si Ryuji na manalo. Ibinalita kay Jun ang tungkol sa nagaganap na laban at umaasa ito na hindi ipapahiya ni Ryuji ang sarili. Sinimula na ang second round pero tulad ng una ay hindi pa rin matamaan ng suntok ni Ryuji si Shinitora kaya napaisip si Kiko kung wala ba itong kahinaan. Habang pinapanood ang second round ay naalala ng ama ni Shinitora kung paano nito sinubak noon ang anak sa pagkilos ng mabilis na animoy ihip lang ng hangin. Habang umiikot ang roulette ang gawa sa patalim ay kailangang makuha ni Shinitora ang kristal na nasa likod nito. Takot na takot noon si Shinitora at halos mawala na ito ng abilidad na gamitin ang kanan nitong kamay dahil sa pagsubok na iyon. Dahil doon ay pinagtawanan siya ng mga tao kaya hindi na ito nakihalubilo pa sa iba at nagkulong na lang sa bodega. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Shinitora ang pagsasanay sa loob ng madilim na silid hanggang sa makamit nito ang lakas ng kaliwa nitong kamay, lakas na kayang lampasan ang dalawa. Sa paglipas ng panahon ay naaral na rin nito ang pag-iwas na singbilis ng pag-ihip ng hangin kaya lumabas na ito sa bodega. Nag-aral ito sa high school at doon tinalo ni Shinitora ang grupo ng mga pasaway na kinatatakutan ng lahat. Mula noon ay wala nang sino man ang naglakas loob na manguyam sa kanya bagkos ay kinatakutan na sa puntong wala ni isang makalapit sa kanya. Ipinakita rin ni Shinitora sa kanyang ama na kaya niya nang gawin ang pagsubok nito noon, hindi lang isa kundi 3 bowl ang kristal pa. Dahil doon ay sinabi ng matanda na karapat-dapat na si Shinitora na maging tagapagmana niya, ngunit sinabi ni Shinitora na hindi siya interesado sa pamana dahil plano niyang pumasok sa mundo ng boxing bagay na hindi sinang-ayunan ng kanyang ama. Sa pagtatapos ng pangalawang round ay hindi pa rin nakakatama ng suntok si Ryuji sa napakalakas na si Shinitora.
Sa pagsisimula ng huling round ay doon na malalaman kung sino ang panalo kaya napaisip si Ishimatsu kung anong gagawin ni Ryuji. Nagsigawan ng mga manunood sa dalawa na gamitin ng mga ito ang Rolling Thunder at Boomerang Hook upang magkaalaman kung sino ang mananalo. Sabay ngang ginamit ng dalawa ang lakas nila na nagdulot ng malakas na pagsabog na siyang nagpatalsik kay Ryuji. Naisip nito na kailangang mas bilasan niya ang paggamit ng Boomerang Hook dahil hindi siya papayag na mabaliwala lang ang pinaghirapan nila ng ate niya. Sa muli nitong pagtayo ay umatake sila sa isa't isa gamit ang Rolling Thunder at Boomerang Hook. Gulat na gulat si Helga nang mapabagsak ni Ryuji si Shinitora kaya naman sa huli ay ito ang itinanghal na panalo. Pinati ni Shinitora si Ryuji sa pagkapanalo nito at sinabing siguradong si Ryuji ang magiging pinakamagaling sa buong Japan balang araw. Gaganapin na ang finals pagkalipas ng 2 araw at ang laban ay sa pagitan ni Takeshi at Ryuji. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang oras ng paghaharap ni Takeshi at Ryuji sa finals ng Champion Carnival. Habang hindi pa nagsisimula ay nakausap muna ni Shinitora ang kapatid sa telepono, at pagkatapos yun ay nilapitan siya ni Ishimatsu. May nais sanang sabihin si Ishimatsu pero dahil mag-uumpisa na ang laban ay umalis din ito agad para suportahan si Ryuji. Habang nag-warm up si Ryuji ay kinakabahan na si Sakiko dahil sa mga naririnig nito na si Takeshi umano ang mananalo sa laban. Gayunpaman, sinabi ni Kiko na masyado pang maaga para magdeklara ng panalo gayong magkakaalaman pa lang sila oras na sumalang na ang dalawa. Samantala, habang nagsasaya si Black Shaft ay pilit ipinapanood dito ni Nick ang video ng naganap na laban sa pagitan nina Shinitora at Ryuji. Dahil doon ay naging interesado ito kay Ryuji at agad na pinalabas ang mga babae para maghanda sa pagpunta sa stadium. Ipinatawag ni Takako si Kiko sa labas ng stadium upang sabihin na umatras na lang si Ryuji sa final match, bagay na ikinagalit ni Kiko. Para kay Takako ay perpekto ang pagkakasanay niya sa kapatid niya kaya wala umanong panama doon si Ryuji. Hindi nakinig si Kiko at sinabing huwag maliitin ang kapatid niya kaya naman pinakitaan ito ni Takako kung gaano niya hinubog sa pag-insayo si Takeshi kaya kung nais umano ni Kiko na mapahamak ang kapatid ay ituloy na lang ang laban. Ngunit natawa na lang si Kiko nang biglang masira ang damit ni Takako kaya inisip nito na nagkamali siya sa pagkalkula kay Kiko sapagkat nasalisihan pala siya nito. Maya-maya pa ay bumalik na si Kiko kay Ryuji at pinalakas nito ang loob ng kapatid. Samantala, habang nagtatrabaho si Chiyo ay ibinalita dito ng isang lalaki ang tungkol sa laban ni Ryuji na kasalukuyang ipinapalabas sa telebisyon kaya agad itong nanood sa laban ng anak. Habang hindi pa nagsisimula ang round 1 ay naalala ni Ryuji ang panahong iniwan nila ang kanilang ina para maging isa siyang propesyonal na boksingero, pati na rin ang sakit at hirap na kanyang pinagdaanan hanggang sa madiskubre nila ang Boomerang Hook. Samantala, nagulat naman si Takeshi nang makita ang itsura ng kanyang kapatid na nagbigay ng payo sa kanya na huwag idaan sa laro ang laban ngayon bagkus ibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa umpisa pa lang. Nagtaka si Takeshi pero sinabi ni Takako na makinig lang siya at in-knockout agad-agad si Ryuji. Inisip pa rin ni Takeshi na normal na tao lang naman si Ryuji at takot umano iyon sa kanyang presensya kaya walang dapat ipag-alala. Dahil doon ay napasigaw si Takako at sinabing may isang henyo sa likod ng normal na taong iyon, si Kiko, kaya bago pa ilabas ni Kiko ang kahinaan niya ay pinayuhan ni Takako ang kapatid na talunin na agad si Ryuji. Maya-maya pa ay nagsimula na ang round 1 kaya agad na umatake si Takeshi, ngunit agad siyang napatalsik ni Ryuji sa isang suntok pa lang at pagkatapos ay sinuntok na siya nito ng paulit-ulit hanggang sa wala na siyang magawa. Nagulat siya sa ipinapakita ni Ryuji sapagkat hindi niya iyon inaasahan dahil masyado niya itong minaliit. Sa unang pagkakataon ng laban ni Takeshi ay napabagsak agad ito sa unang round pa lang kaya hindi ito makapaniwala sa alab ng apoy na ipinapakita ni Ryuji. Bago matapos ang pagbilang ay muling tumayo si Takeshi, at sa muling paglalaban nila ay ipinakita na ni Ryuji ang mabilis niyang galaw para iwasan ang mga suntok ng kalaban. Mabilis din ang mga pagsuntok ni Ryuji na siyang nagpatalsik muli kay Takeshi. Humanga ang mga manunood sa ipinakitang lakas at liksi ni Ryuji kaya isinisigaw ng mga ito na gamitin na ni Ryuji ang Boomerang Hook. Ngunit nang muli niyang gamitin ang right straight ay naiwasan iyon ni Takeshi at saka siya nito inatake ng uppercut. Nang magpahinga ang dalawa sa laban ay biglang sinampal ni Takako ang kapatid dahil sa ipinakita nito sa laro pero sinabi ni Takeshi na iba si Ryuji kesa sa normal nitong galaw. Bago magsimula ang pangalawang round ay sinabi ni Takako na gumamit si Takeshi ng mabilis na pag-atake para tapusin ang susunod na round sapagkat isang henyo umano ang gumagabay kay Ryuji. Samantala, lumapit naman si Ishimatsu at sinabi na mas mahusay ngayon si Kiko. Dagdag pa nito na kaya umano ginawa ni Takeshi ang uppercut ay dahil natatakot ito sa Boomerang Hook na isinisigaw kanina ng mga manunood.
Tumunog na ang hudyat para sa pagsisimula ng pangalawang round kaya sinabi ni Ishimatsu na hanggat maaari, dapat sumugod si Ryuji ng buong lakas. Nang magsimula ang round 2 ay mapapansing nagbago si Takeshi sapagkat ibinibigay na nito ang lahat sa bawat pag-atake na animoy nagmamadali. Doon na nagbigay si Kiko ng hudyat para gamitin ni Ryuji ang boomerang hook pero naiwasan iyon ni Takeshi. Muli ay sinabi ni Kiko na gamitin muli ni Ryuji ang boomerang hook para tapusin si Takeshi, ngunit laking gulat ng mga iyon nang muli yung maiwasan nito. Dahil doon ay nahuli ni Kiko ang kahinaan ni Takeshi at sa susunod na paglalaban ng dalawa ay napabagsak muli ito ni Ryuji. Halos hindi na kayanin ni Takeshi na bumangon pero dahil sa ate niya ay tumayo siya bago pa matapos ang pagbilang. Sa pagsisimula muli ng laban ay mabilis muli ang naging pag-atake ni Ryuji kaya inisip ni Takeshi na hindi gagana ang sekretong teknik ng ate niya. Ngunit nang maalala ni Takeshi kung paano siya sinanay noon ng ate niya ay naisip niya na simula noon ay hindi pa siya natatalo sa laban kaya naman, inilabas ni Takeshi ang kanyang determinasyon para manalo at kasabay niyon ang pagtatapos ng pangalawang round. Napansin ng magkapatid ang biglang pagbabago sa itsura ni Takeshi kaya alam ng dalawa na hindi ganoon kadali na pagpapabagsak kay Takeshi sa susunod na round. Para sa mga kasamahan ni Chiyo sa panonood ay maipapanalo na umano ni Ryuji ang huling round, ngunit mapapansing nag-aalala si Chiyo at sinabing ang tanging nais niya ay ang maging ligtas ang anak. Sa isip ni Takako, isinoli nito si Takeshi sa championship upang makalaban si Jun Kenzaki nang sa ganon ay madaig nito ang kahinaan sa isipan nito. Ngunit dahil sa nangyari sa kaliwang braso nito ay hindi yun ang nakalaban ni Takeshi kaya parang baliwala rin ang pagpapasali niya rito. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa magkapatid na Tokane dahil nadaig pa rin ni Takeshi ang kahinaan nito kaya ngayon ay wala na umano iyong katatakutan kahit pa ang boomerang hook. Sa muling paggamit ni Ryuji ng boomerang ay naiwasan ulit yun ni Takeshi at gamit ang left straight ay napabagsak nito si Ryuji. Muntik na itong hindi makatayo muli pero pinilit pa rin ni Ryuji kaya nagpatuloy pa rin ang laban ng dalawa. Wala nang talab dito ang boomerang hook ni Ryuji kaya naman patuloy na lang ang pagsuntok nito. Inamin ni Kiko na mas magaling na boksingero si Takeshi, ngunit ang mas nakakatakot ay ang kapatid nito na si Takako. Maya-maya pa ay sinabi nito kay Takeshi na oras na para tapusin si Ryuji. Tumalsik si Ryuji palabas ng ring dahil sa lakas ng pagsuntok ni Takeshi kaya naman sinalo ito ng nagpapagaling pang si Ishimatsu bago pa ito tuluyang tumama sa sahig at mawala ng malay. Lumapit din si Shinitora at sinabing alam na ni Ryuji ang dapat gawin. Samantala, ipapaalas na sana ni Takeshi ang kanyang gloves pero sinabi ng ate niya na hindi pa tapos ang laban, kaya laking gulat nito nang makitang muling umaahon si Ryuji pabalik sa loob ng ring. Nagsigawan ng mga tao sa tuwa dahil nagawang makabangon ni Ryuji bago matapos ang pagbilang ng referee. Malaki ang pasasalamat ni Kiko kay Ishimatsu dahil kung hindi nito sinalo si Ryuji ay tatama sana ang ulo nito sa sahig kaya naluha na lang ito habang buhat si Ishimatsu. Kahit alam ni Ryuji na kayang iwasan ni Takeshi ang boomerang at hindi niya magagamit ang right straight ay nais pa rin itong lumaban sapagkat hindi pa umano niya na ibibigay ang lahat ng meron siya. Habang nagpapatuloy ang laban ay minamaliit ni Takeshi si Ryuji at sinabing ang ring ay parang isang dagat at hindi umano nababagay doon ang palakang tulad ni Ryuji dahil lalamunan lang ito ng karagatan. Sa lakas ng pagsuntok ni Takeshi ay sumuka na si Ryuji ng dugo pero hindi pa rin ito sumuko at sinabing sa tingin niya ay hindi sapat si Takeshi para mapatalsik ang palakang katulad niya at saka ito umatake ng suntok. Dagdag pa ni Ryuji na hindi silang magkapatid umalis para sa dagat ng walang baon na determinasyon dahil nagsimula ang paglalakbay nila sa dagat mula nang umalis sila sa kanilang tirahan. Napakalaki ng dagat at lampas pa iyon sa kanilang imahinasyon kaya halos malunod sila ng ilang beses dahil sa lalim yun ngunit kailangan pa rin nilang sumulong sa madilim na dagat na iyon upang makita nila ang sinag ng liwanag. Hanggat hindi umano nila nararating ang liwanag ay hindi sila hihinto at ang liwanag na iyon ay naroon sa ring na iyon. Ibinuhos na ng dalawa ang lakas ng kanilang suntok sa isa't isa hanggang sa mapatalsik na naman ni Takeshi si Ryuji. Ngunit, hindi iyon bumagsak at nanatili pa ring nakatayo bagay na ikinagulat ni Takeshi. Dahil doon ay nakaramdam ito ng takot sa kabila ng sitwasyon ni Ryuji na halos wala ng laban. Doon niya na-realize na hindi siya sa boomerang natatakot kundi sa mga mata ni Ryuji na nagpapakita ng alab at matinding fighting spirit. Gayunpaman, nais pa rin niya itong talunin pero bago pa niya iyon magawa ay inunahan na siya ni Ryuji gamit ang boomerang hook na siyang nagpalipad kay Takeshi palabas ng ring. Sa huli ay si Ryuji ang idineklara bilang panalo bagay na ikinatuwa ng lahat ng manunood, lalo na ng kanilang ina. Samantala, nagising si Ishimatsu dahil sa hiyawan ng mga tao kaya bigla itong napabangon at laking tuwa nang makitang si Ryuji ang nanalo.
Lumapit si Takeshi kay Ryuji upang batiin ito bilang numero 1 sa Japan. Pagkatapos nyo ay iginawad na kay Ryuji ang tropeyo at nangako ito sa ina na maghintay pa ng konti dahil magiging profesional na boksingero na siya at makakabalik na siya kapag nangyari iyon. Nakatanggap din ng parangal sina Takeshi Shinitora at Ishimatsu at pagkatapos nyo ay ini-anunsyo na ang tungkol sa gaganaping Junior Boxing World Tournament sa Japan, at ang mga boksingero na nakamit ang mga kahangahangang marka sa Champion Carnival ay lalahok bilang mga kinatawan ng Japan, bagay na ikinatuwa ni Ishimatsu. Biglang namatay ang ilaw sa stadium at doon dumating ang American Junior Champion na si Black Shaft. Nang malaman nito na si Ryuji ang nanalo sa laban ay natawa si Shaft at pinagtawanan na rin nito ang tatlo, bagay na ikinagalit ni Ishimatsu. Tinawag nitong bata si Ishimatsu pero sinabi ni Shinitora na kung magseryoso si Ishimatsu ay kaya nitong patulugin si Shaft sa sahig. Dahil doon ay hinamon ni Shaft ang 4 ng 5-on-5 bago umano ang World Tournament, America laban sa Japan, upang maipamuka umano ni Shaft na hindi ang mga ito nababagay sa World Tournament. Sinabi ni Shaft na bibigyan niya ang 4 ng isang buwan upang makapagpahinga at makumpletong 5 ang mga ito, ngunit biglang dumating si Jun Kenzaki at sinabing kumpleto na ang 5 pinakamalakas sa Japan, bagay na ikinagulat ng marami. Samantala, nang malaman ang tungkol sa pagbabalik ni Jun ay agad na umalis sina Robbie upang ibalita sa kanilang commander ang tungkol doon. Para kay Jun, hindi sila interesado sa labang iyon dahil ang dapat nilang isipin ay ang World Tournament. Habang nakatingin si Kiko sa kanyang kapatid ay natutuwa ito sapagkat nalampasan nito ang kanyang imahinasyon at nagningning ito sa sarili nito, pati na rin ang tatlo. Para ang mga itong nagniningning na ginto, ang tatawaging Golden Japan Junior. Nangako si Ryuji na patuloy siyang aabante sa karagatang tinatawag na ring upang makamit ang kanyang pangarap.